Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News! Magandang Monday morning mga kabalayan. Ako po si Myla Belcuda Bravo ng Public Employment Service Office. At ako naman po si Maydel Bernales Tabion ng Internal Audit Service. Ito ang mas pinalakas at mas pinalawak. Ang mga maiinit at napapanahong mga balita. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang na maghahatid sa inyo ng Bayambanggen News. Mga dating Public Schools District Supervisor, pinasalamatan sa kanilang serbisyo. Mga bagong PSDS, welcome. Noong August 24, pinasalamatan ng Local School Board ang outgoing Public Schools District Supervisor ng Bayambang na sina Dr. Angelita Muñoz at Dr. Mary Joy Agsalon. Ang dalawa ay ginawaran ng Certificate of Appreciation sa presensya ng lahat ng miyembro ng LSB. Welcome naman ang nagbabalik na si Dr. Candra Pinulyar bilang PSDS ng District 2 at si Dr. Longhino Ferrer na naka-assign naman sa District 1. Child Development Session nagsimula na. Noong September 4, muling nagsimula ang Child Development Sessions sa 74 Child Development Centers ng Bayambang. Ayon kay MSWDO Child Development Focal Person Marvin Bautista, mayroong 2,925 learners ang kasalukuyang naka-enroll bilang Pre-K1 at Pre-K2 at ang mga ito ay tinuturuan ng 77 Child Development Teachers. ₱525 na Bayambanggenyos na biyayaan ng libreng college education. Sa araw ding yun, ang Bayambang Polytechnic College ay nagsagawa ng isang college orientation program sa event center na dinaluhan ng lahat ng 525 na enrollees, mga guro at opisyal sa pangunguna ni College President Dr. Rafael Saigo at mga municipal officials sa pangunguna ni Vice Mayor IC Sabangan. Tinalakay sa programa ang mga academic at non-academic matters na nagsisigurong magiging matagumpay sa pag-aaral ang lahat ng enrollees sa school year na ito. MDRRMO umikot sa iba't ibang eskwelahan. Noong September 4 pa rin, umikot ang MDRRMO upang i-check ang lokal na estado ng mga paaralan dahil sa naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Dito ay ipinarating sa mga guro na ipaalala sa mga estudyante, magulang at iba pa ang tungkol sa DepEd Order No. 37 Series of 2022 o ang Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes. Kasabay nito ay ang pagbabahagi ng mga pwedeng ihatid na serbisyo ng MDRRMO. $17,445 na estudyante mula Public Elementary School makakatanggap ng libreng school supplies. Noong September 5, nag-umpisa nang magpamahagi ang LGU ng school supplies sa mga public elementary schools ng Bayambang District 1 at 2 para sa school year 2023-2024. Nagpapasalamat ang may 17,445 na estudyante kay Mayor Nina sa panibagong tulong na ito sa kanilang pag-aaral. Investment Forum isinagawa ng Municipal Cooperative Development Office. Noong September 5 pa rin, isang investment forum ang isinagawa ng Municipal Cooperative Development Office sa Mayor's Conference Room upang makapag-identify ng qualified na kooperatiba na mag-co-manage ng isang cold storage facility at agribusiness hub o trading post na itatayo ng LGU sa ilalim ng PRDP Scale-Up Program ng Department of Agriculture. Bilang number 1 onion producer sa Region 1, mahalagang may cold storage sa Bayambang upang ma-extend ang shelf life ng mga aning sibuyas. Third quarter NSED, muling inihanda ang publiko sa sakuna.
Sa unang linggo ng Setyembre, muling nakilahok ang lahat ng public at private elementary school at high school students, barangay officials, daycare centers at LGU employees sa third quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED 2023. Ito ay inorganisa ng MDRRMO kasama ang BFP, PNP, BPSO at Engineering. Sa pakikilahok sa quarterly NSED, nasasanay ang mga publiko na maging handa at iwasang magpanik kung may di inaasahang pagyanig. HRMO may free pampering services para sa LGU employees. Taon-taon, bakas ang kasiyahan sa mga mukha ng mga LGU employees tuwing ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Civil Service Commission dahil ito ay isang espesyal na okasyon para sa kanila. Noong September 7, muling naghatid ang HRMO ng mga libreng serbisyong alinsunod sa 123rd Anniversary Celebration ng CSC sa Balon Bayambang Event Center. Nagkaroon ng libreng haircut, back massage, pedicure at manicure para sa kanila at mayroon ding 2 pampakulo sa mga susunod na araw. Samantala, narito naman ang update ukol sa Julius K. Kembao Medical and Wellness Center. Narito naman ang update sa dating Mangayaw Goat Dairy Farm na ngayon ay tinatawag ng Bayambang Dairy Farm. Alam ba ninyo mga kabalayan kung ano-ano ang benepisyo ng pagdodonate ng dugo? Ayon sa ating RHU, ilan sa mga ito ay: una, nakatutulong na mapanatili ang kalusugan ng dugo at puso. Pangalawa, nakakabawas sa posibilidad na magka-cancer. Pangatlo, nakakabawas sa sobrang calories sa katawan. At panghuli, nakapagbibigay ng bagong blood analysis. Ilan lamang iyan sa napakaraming benepisyong maibibigay ng pagdodonate ng dugo. O diba? Napapabuti mo na ang iyong kalusugan, nakakatulong ka pa sa kapwang nangangailangan. Kaya naman, iniimbitahan ng publiko na muling sumali sa isa na namang mobile blood donation drive na isasagawa ng RHU1 kasama ang Region 1 Medical Center. Ito ay gaganapin sa darating na September 18 sa Balon Bayambang Event Center. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, Total Quality Service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Myla Belpuda Bravo ng Public Employment Service Office. At ako naman po si Maydel Bernales Tabion ng Internal Audit Service. At ito ang Bayambang News.